Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan. Sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at walang katiyakan, napakahalagang malaman natin kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon at iyon ay walang iba kundi si Hesukristo. Tulad ng sinabi sa Matthew 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita ay nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag ng mga problema, tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay matatagpuan sa mga libro ni Marcos, Kabanata 9, talatang 24. Ito po ang sinasabi. Agad namang sumagot ang ama ng bata, "Naniwala po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan ang aking pananampalataya." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo na may mapagpakumbabang puso upang ipanalangin ang buong mundo. Ikaw ang may likha, O Diyos, ng langit at ng lupa. Ang Diyos na nagmahal sa lahat ng tao sa bawat bansa, lahi at wika. Panginoon, maawa ka sa aming mundo na puno ng kaguluhan, puno ng digmaan at paghihirap. Maraming lugar ang nakakaranas ng takot, kahirapan, at kawalan ng pag-asa. Hinihiling namin na iyong ipadama ang iyong kapayapaan sa bawat bansa at sa bawat puso ng tao. Dalangin namin ang mga pinuno ng mga bansa na sila ay iyong bigyan ng karunungan, katarungan at malasakit sa kanilang mga nasasakupan. Naway namuno sila ng may katapatan at pag-ibig para sa kapakanan ng lahat. Panginoong Hesus, ingatan mo din namin. Inaangat din namin sa iyo ang mga nagdurusa, ang mga may sakit
ang mga nawala ng tahanan, ang mga biktima ng sakuna, ng digmaan at kahirapan. Hipuin mo sila ng iyong kamay na nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa. Hinihiling din namin na ang iyong salita ay patuloy na maipahayag sa buong mundo, naway maraming tao ang makakilala sa iyo at makaranas ng iyong pag-ibig, kapatawaran at kaligtasan. Turuan mo kaming maging instrumento ng iyong kapayapaan, O Diyos, na magmahal sa aming kapwa, tumulong sa mga nangangailangan at magdala ng liwanag sa mundong madilim. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang papuri at pasasalamat sa iyo. Ikaw ang aming pag-asa, lakas at kanlungan. Aming itinataas sa inyo, O Diyos, ang aming mga kapatid na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Maraming salamat po sa mga bagong araw at sa pagkakataong magtrabaho upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Panginoong Hesus, sa oras na ito, inilapit namin sa iyo ang aming mga kapatid na papasok sa kanilang mga trabaho, O Diyos. Panginoon, samahan mo po sila sa kanilang paglalakbay at ingatan mo sila saan man sila magpunta. Bigyan mo sila ng lakas ng katawan, malinaw na pag-iisip at pusong puno ng sipag at katapatan sa kanilang gawain. Naway maging maayos at ligtas ang kanilang trabaho sa buong maghapon. Gabayan mo sila sa pakikitungo sa kanilang mga kasamahan at sa kanilang mga pinaglilingkuran. Naway maging instrumento sila ng kabutihan, paggalang at pagmamahal sa kanilang lugar ng trabaho. Tulungan mo po rin silang gawin ang tama at may integridad ang kanilang mga responsibilidad. Panginoong Hesus, pagpalain mo ang kanilang mga pagsisikap upang maging sapat ang kanilang kinikita para sa kanilang pamilya at mga pangangailangan. Ingatan mo sila sa anumang panganib, pagod o problema na maaari nilang maranasan. Naway lagi nilang maramdaman ang iyong presensya at gabay sa bawat gawain nila sa araw na ito. Aming ininalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga senior citizen, ang mga matatanda. Kami po ay lumalapit sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa buhay ng aming mga senior citizen. Salamat po sa mahabang buhay na iyong ipinagkaloob sa kanila. Sa kanilang karanasan, karunungan at mga aral na kanilang naibahagi sa kanilang pamilya at sa komunidad. Panginoong Hesus, sinihiling namin na iyong patuloy na ingatan ang kanilang kalusugan. Bigyan mo sila ng lakas sa kanilang katawan, kapayapaan sa kanilang isip, at kalakasan sa kanilang puso. Sa mga pagkakataong sila ay nakakaramdam ng panghihina, O Diyos, o karamdaman, naway maranasan nila ang iyong kagalingan at pag-aaruga. Ama, yakapin mo rin sila ng iyong presensya sa mga sandaling sila ay nakakaramdam ng pag-iisa o kalungkutan. Ipaalala mo sa kanila na sila ay mahalaga, mahal at hindi nakakalimutan. Naway madama nila ang pag-ibig mula sa kanilang pamilya, mula sa kanilang mga kaibigan at sa buong komunidad. Pagpalain mo rin ang kanilang mga araw upang mapuno ng kapayapaan, pag-asa at pananampalataya.
Naway patuloy silang maging inspirasyon sa mas nakakababatang henerasyon sa pamagitan ng kanilang pananampalataya, pagtitiis at pagmamahal sa iyo. Turuan mo rin kaming mga nakababatang henerasyon na igalang, alagaan at mahalin ang aming mga nakakatanda. Bigyan mo kami ng pusong handang maglingkod at magpakita ng malasakit sa kanila. Maraming salamat, Panginoon, sa kanilang buhay na kanaging pagpapala sa marami. Patuloy mo silang samahan at pagpalain sa araw na ito. Amin ding inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas. Kami po ay lumalapit sa iyo upang itinataas ang mga pinuno ng aming bansang Pilipinas. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kapangyarihan at nagtatag ng mga pamahalaan. Kaya hinihiling namin, O Diyos, na ang iyong patnubay sa kanila sa bawat desisyon na kanilang ginagawa. Panginoong Hesus, bigyan mo sila ng karunungan, malinaw na pag-iisip at pusong may malasakit sa sambahayan ng Pilipino. Naway mamuno sila ng may katapatan, katarungan at integridad. Ilayo mo sila sa tukso ng kasakiman, katiwalian at pansariling kapakanan. Tulungan mo silang maglingkod ng may tunay na pagmamahal sa bayan. Naway ang kanilang mga plano at gawain ay magdala ng kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa aming bansa. Gabayan mo sila upang gumawa ng mga desisyong makabubuti sa mahirap, nangangailangan at sa kinabukasan ng aming bayan. Panginoong Hesus, dalangin din namin ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Turuan mo kaming magtulungan, magmahalan at manalangin para sa aming mga pinuno. Ipinagkatiwala namin sa iyo ang aming bansa. Naway ang iyong kalooban ang mangyari sa bansang Pilipinas at ang iyong kapayapaan ang maghahari sa aming bayan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Pero kulang pa. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid. Pero kulang pa. Agad sumigaw ang ama ng bata. Sumampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ng aking pananampalataya. Ang takbong ito, mga kapatid, ay nangyari nang dalhin ng isang ama ang kanyang anak kay Hesukristo upang pagalingin mula sa isang masamang espiritu. Ito ay isang makapangyarihang kwento ng pananampalataya, pagdududa at pag-asa. Ang sigaw ng isang ama, mga kapatid, sa kwento sa Marcos yan, ang ama ay dumating kay Jesus na may mabigat na problema. Ang kanyang anak ay matagal nang pinahihirapan ng masamang espiritu. Nagpabagsak sa kanya. Nagpapahirap sa kanyang katawan. At naglalagay sa kanya sa panganib. Isipin natin naman, mga kapatid, ang sakit ng puso ng isang magulang na nakikita ang kanyang anak na nagdurusa, ngunit walang magawa. Marahil, marami na siyang napuntahang tao upang humingi ng tulong. Ngunit wala pa rin nangyayari, mga kapatid. Sa kanyang paglapit kay Jesus at sinabi niya, kung may magagawa ka, mahabag ka sa amin
at tulungan mo kami. Ngunit sinabi ni Jesus, ang lahat ng bagay ay posible sa taong sumasampalataya. At dito lumabas ang napakatapat na sagot ng Ama. Sumampalataya ako. Tulungan mo ang kakulangan ng aking pananampalataya. Diba? So kapatid, yun ang tapat na pananampalataya. Ang sagot ng Ama na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng maraming mananampalataya. Minsan mga kapatid, iniisip natin na ang pananampalataya ay nangangahulugang walang pagdududa. Ngunit ipinapakita ng talatang ito na kahit ang taong may pananampalataya ay maaaring magkaroon ng kahinaan. Ang Ama ay hindi nagkunwari. No? Hindi siya nagkunwari. Hindi niya sinabi na malakas ang kanyang pananampalataya. Sa halip, inamin niya ang kanyang kahinaan sa harap ni Jesus. Diba? Ito ngayon ang mahalagang aral, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong mananampalataya. Wala namang perpekto Diba? Ang sabi sa Roma, ang lahat ay nagkasala. So, ibig sabihin, walang perpekto. Ang hinahanap ng Diyos ay tapat na puso na lumalapit sa Kanya. Ang labanan sa loob ng puso na ito, mga kapatid, ang sinabi ng Ama ay parang laban sa loob ng kanyang puso. May bahagi sa Kanya na nagsasabing, naniwala ako. Ngunit may bahagi din na nagsasabi, paano? Paano kung hindi mangyari? Hindi ba ganito rin tayo, mga kapatid, minsan? Di ba? Kapag tayo ay may problema, kapag tayo ay may sakit, kapag tayo ay nahihirapan, problema sa pamilya, o mabigat na sitwasyon, nananalangin tayo sa Diyos, di ba? Ngunit sa loob ng ating puso, mga kapatid, may halong takot at pagdududa. Ang magandang balita na ito ay nauunawaan ni Jesus ang ating kahinaan. Di ba? Hindi niya tayo itinaboy. No? Hindi niya itinaboy ang Ama dahil kulang. No? Dahil kulang ang kanyang pananampalataya. Sa halip, tinulungan niya siya at pinagaling ang kanyang anak. Ang panalangin ng maraming Kristiyano, ito ang pangungusap na ay naging isa sa pinakatapat na panalangin sa Biblia. Tulungan mo ang kakulangan ng aking pananampalataya. O, di ba? Ito ay panalangin ng taong naniwala, ngunit nahihirapan. Ito ang panalangin ng taong umaasa, ngunit natatakot. Ito ang taong lumalapit sa Diyos kahit hindi perpekto ang pananampalataya. Minsan, mga kapatid, ang pinakamakapangyarihang panalangin ay hindi mahaba o maganda ang salita. Kumbaga may mga bulak-bulak ba? Mga bulak-bulak na ating ibinigay o ating binibigkas. Minsan ito ang simpleng sigaw ng puso. Kasi ang kapangyarihan ni Jesus o ng Diyos, pagkatapos ng pag-uusap na ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at pinalayas
pinalayas ang masamang espiritu mula sa bata. Ito ay paalala sa atin sa gitna na ang kapangyarihan ay hindi galing sa lakas ng ating pananampalataya. Ang kapangyarihan ay galing sa Diyos na ating sinasampalatayanan. Kahit maliit ang ating pananampalataya, mga kapatid, kung ito ay nakatuon kay Hesukristo, maaari pa rin itong gamitin ng Diyos upang gumawa ng himala sa ating buhay. Ang Marcos Kabanata 9, talatang 24, ay paalala na hindi kailangang maging perpekto ang ating pananampalataya upang lumapit sa Diyos. Kapag tayo ay may takot, mga kapatid, pagdududa o kahinaan, maaari nating sabihin sa Panginoon, naniwala ako, ngunit tulungan mo ang aking kahinaan. At sa ating katapatan at paglapit sa Diyos, makikita natin na ang Diyos ay mahabagin, mapagmahal, at handang tumulong sa atin, sa ating mga pangangailangan. Manalangin tayo. Maraming salamat po sa iyong mga salita, O Diyos, na aming napagbubulay-bulayan mula sa Marcos 9, talatang 24. Salamat sapagkat pinaalalahanan mo kami na kahit may kahinaan ang aming pananampalataya, ikaw ay Diyos na mahabagin at handang tumulong sa amin. Panginoong Hesus, tulad ng Ama sa kwento, inaamin din namin na may mga pagkakataon na kami ay nagdududa at natatakot. Ngunit ngayon ay lumalapit kami sa iyo at sinasabi, Panginoon, sumasampalataya kami. Tulungan mo ang kakulangan ng aming pananampalataya. Patatagin mo ang aming puso at palakasin ang aming pagtitiwala sa iyo. Sa gitna ng aming mga pagsubok, problema at pangamba, tulungan mo kaming manatiling nakatingin sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa na narito ngayon umaga sa aming morning devotion. Ingatan mo ang aming mga pamilya, ang aming kalusugan, at ang aming mga gawain sa araw-araw. Naway patuloy kaming lumago sa pananampalataya at maging instrumento ng iyong pag-ibig sa iba. Samahan mo kami, O Diyos, ng iyong kapayapaan, ng iyong proteksyon at biyaya. At lahat ng ito ay aming idinadalangin sa pangalan ni Hesukristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.